Sa mga kamatis, mga kaibigan, ay nako, ito na naman tayo. Ay, sige. Hey, Yuan. I love Ngayon, mamaya ka na. Sabihin ko lang sa inyo yung naging conversation namin ni Yuan. Nagkaroon kasi kami ng conversation. Siguro some other time ko na lang di-detail yun or wag na. Pero kasi I want to really highlight yung mga kagaya ni Yuan na responsable sila sa pag-aaral nila pero they understand the hardships that they have. So, gumawa si Yuan ng paraan para makapagbenta siya ng kanyang ng goods para makatapos mag-aral. Ngayon, I am not a rich person. Pero nung inabot ko kay Yuan yung dapat kong iabot, sabi niya sa akin ganon, kuya parang sobra to. Sabi ko, parang hindi ko kaya to sa number of pastil. Sabi ko, wag na. Eto na lang, X amount na lang nung pastil yung gawin mo para makabalik ka kaagad dun sa aral. Tulong ko na lang sa yan. Alam mo kung gusto ni Yuan yung magbote, kayang-kaya niya yun. I think he is intelligent enough to do that. Pero he did the right thing and think of the long term. Kasi may short-term thinking tayo tsaka long-term thinking. Okay? Ngayon, yung short-term thinking na yan, yung ganyan, yung negosyo na yan, mabilis, baka kumita. Maybe, pero yung pag-aaral, pag natapos mo yun, meron kang sure skill na dadalin mo habang buhay mo. Gets? So, yun yung gusto kong ipaano sa inyo rito. That we need more role models like Yuan. Inuuna nila yung tamang gawin. Okay? Merong reason kaya yung wisdom ng magulang mo always points out sa pag-aaral. Okay? Hindi mo man magamit yun at its fullest, pero yung skills na matututunan mo doon is maka-carry over yan sa lahat ng aspeto ng buhay mo, 'di ba? So, ngayon, let's listen into this guy. I just wanna house cleaning 'yun ang tawag doon. Inis talaga, lagi na lang, oh. this guy and nakita ko sa kanya yung responsibility na binibigay niya sa family niya. And Alam mo ba ibig sabihin ng sinabi mo? Responsibility na binibigay niya sa family niya. This is why I am invoking, asking everyone na please stay in school. Kasi yung simpleng sentence na ganon, kailangan yung malaman kung tama ba yung sinasabi mo. Ano sabi niya? Binibigyan ko ng responsibility yung family niya. Ibig sabihin si Yuan yung nagbibigay ng burden dun sa pamilya niya. Baliktad, di ba? So, okay lang naman mag-English tas medyo mabulol ka. Okay lang na magkamali ka ng grammar kasi madali lang yun eh. Syntax error lang yun eh. Pero ang mahirap kapag mali yung meaning ng sinasabi mo. Okay? Ay, nako, ikaw. Tuloy. sipag to si Kuya Yuan. People say na mas better pa tong tao na to. And I respect that because, gusto ng mga tao na nag-aaral ka at the same time nag-business. Hindi yun yung gusto ng tao. Ang gusto ng tao is wag mong ilagay sa alanganin yung sarili mo. Be more careful on the choices that you make. Okay? Explain ko sa'yo Kasi ngayon, ang nakikita kong values ng kabataan ngayon is always on material wealth or yung mga nakikinig ngayon dito. Okay? Kapag wala kang bling-bling, kapag wala kang i-flex sa social media, pag wala kang Kamaru, yung kay Franklin Miano, wala kang mansion, hindi ka successful na tao. I remember one of the content na ginawa niya, sabi niya ganon dun sa content niya. Ang kailangan ko ay kailangan ko ng mansion para ma-retire ko or kailangan ko ng milyon para ma-retire ko yung nanay niya. So, it all hinges on material wealth, right? Now, let's think about this, parang thought experiment tayo. Kung material wealth lang pala ang basihan ng success, what if I win the lottery? Okay, pumusta ako ng 10 piso or 20 pesos, tas tumama ako ng 50 million pesos. Okay, the odds of that happening is very small, as in 1 in 6 million dun sa 642. Pero if my basis for success in life in material wealth, then I am okay betting on lotto. Kasi nga, yun lang naman yung basihan eh. Basta marami kang pera, successful ka na agad.
Okay? Come what may, kung paano mo man makuha yung pera mo, it doesn't matter. Gets? So alam mo yun, dito sa social media or sa kahit anong aspeto ng buhay, merong mga ways para ako umaccumulate ka ng pera ng mabilis. Kaso sometimes those means are not reasonable. Parang yun, yung pagtaya sa loto, it's not reasonable. If you know the mathematics, if you took a little bit of probability pagdating mo sa college, you would understand that putting yourself in that too much of a risk is wasting your money, is wasting your life. So wag mong gawin yun. Hanap ka ng ibang way para mas maliit yung risk mo. Kasi this is what these kids are actually doing. They are, since they are, mga bata pa sila, they are prone to do risky behavior. And one of this risky behavior is actually doing business. Kasi nga, ang pagbibusiness, hindi lang naman yan puro success. Kita mo yung language niya. Meron tayong iba-iba. Papakinggan na lang natin siya. Sipag to si Kuya Yuan. People say na mas better pa tong tao na to. Sige. And I respect that because, gusto ng mga tao na nag-aaral ka at the same time nag-business. Tuloy mo. May iba't iba tayong ways way para success. Yung way niya na mapagtapos siya ng pag-aaral. And tinitingnan ko yun na isang gandang plano. But me, iba-iba kasi yung sitwasyon natin eh. Iba-iba rin yung desisyon natin sa buhay. So, maaaring gusto niya yung mapagtapos siya ng pag-aaral. Way niya yun. So, ang way ko, magkaiba kami. Okay, so way, 'di ba? Yun yung way niya, yung success eh. No. Kasi yung way mo is very risky. Okay? It's almost synonymous to making a gamble on your young life. Okay? What if after 5 years ay hindi ka mag-succeed? You would be 23 years old. Yes, that's still young. Ano yung susunod mong gagawin? Halimbawa, hindi ka mag-succeed. Kasi if I'm going to go by the numbers according to DTI, 50% ng mga small and medium enterprise by the 5th year fails. Now, yung success rate ng mga yung data na yon, it's just saying that nag-succeed yung small and medium enterprise na yun. It does not say kung binibigyan ka ng milyon-milyon na pera. Hindi yon ang sinasabi nun. Ang sinasabi lang nun na hindi sila nalugi. Pwedeng sakto lang yung kita mo, very marginal lang. It's only enough to get you by. Gets nyo? So, walang kasiguraduhan sa negosyo. This is the problem with people promoting business on TikTok. You get a guy like this who believes everything he sees on the internet kasi masarap sa tenga. Naiintindihan niya yung mga yung success story kasi yun yung pinapakita ng mga influencers eh. Ang dami na nating na-cover na ganyan. Di ko na kailangan bigay ng example, Franklin Miano, 'di ba? Makikita ng lahat ng tao 'yon na nagsasucceed sila. Pero they don't tell you the failures na pinagdadaanan ng mga nagnenegosyo. Kasama 'yon dapat. Kung merong success, may failure din. Sa pag-aaral, meron din failure actually. Kaso nga lang, mas maliit yung risk mo pag nag-aral ka. Wala kang ilalabas na pera. Ang igugugol mo lang panahon para mag-aral. Okay, kailangan mo lang tutukan yung isang subject, yung mga subject mo, kailangan mo lang sundan yung course, yung flow ng course mo, and then you will succeed. Yes, hindi ka kikita doon, pero you will get enough skills para mag-succeed ka sa future mo. Gets mo ba? Gets nyo ba? Itong mga tumbata na to. Kasi they only think of the short term sa mga nagbi-business dito. They only think of yung kikitain ko sa negosyo. Hindi nila iniisip yung pwede kong ikalugi dito. Kasi it happens every time in any business. Nalulugi talaga, merong ganun. 'Di ba? And ngayon kita mo yung mga yung mga competitors niya sa pastil. They are leaps and bounds ahead of you. Na alam mo yon, if I wanted to buy pastil, why would I buy pastil from you? Di doon na ako dun sa mga magagaling magbote ng pastil kasi you're not the only game in town. You have competition. You also have to compete with these people na nagbebenta ng pastil din. O, di ba? Anong marketing mo ngayon? You get hatred from people. That's the main line dito. You get engagement from me reacting to your videos. Kasi I am not, it's not that I am, I want the views kasi madaling mag-views dito. No, it's my frustration sa mga batang ganito. Kasi ever since nung
nung nagsimula ako sa YouTube na 'to, sunod-sunod na 'yan, laging per generation merong ganitong mga klase ng tao. Kaso ngayon generation na 'to, lumalala siya ng lumalala. And nagpo-political content ako on some of my contents, right? Yung isang nire-research ko doon is yung epekto ng educational system natin sa mga bata. I believe na kaya naglo-lose faith tong mga bata na 'to sa kasi it's because of at the lower levels at least, or yung sa elementary and high school, some of the schools are not up to par with current global standards ngayon. 'Di ba sa PISA ang baba natin. Yung IQ natin mababa din, 'di ba? So, I guess this is the reason why kaya nata-turn off yung mga bata na wag na mag-aral at magnegosyo na lang. But then again, wala kang matututunan sa negosyo kapag ka nalugi ka. Magsasayang ka ng buhay mo kapag ka nalugi ka. Pero sa pag-aaral, merong point na pag nasa higher education ka na, the ball game is far different. Pag nag-engineering ka, pag nag-abogado ka, pag nag-accountant ka, 'di ba? It becomes different when you level up in education. So don't give up on it. Okay, kasi yung business anytime pwede mong gawin. Right now may kapital ako, pwede ko magbote ng pastil. Bakit di ko ginagawa? Kasi hindi ko alam kung matututukan ko eh. Hindi ko alam kung masarap yung kalalabasan ko eh. Kinukompute ko yung risk muna. Okay? Gets nyo? It's so frustrating to see these people na yung resistance nila is not coming from a place of logic. It's not coming from a place of rationality. It's coming from a place of pride. It's coming from a place of ego. Kaya sila nagaganyan. And I don't wanna say delusion eh. Kasi it's becoming a trend nowadays na itong mga bata na to is so delusional. Pagdating dito, well, parang ganun eh. Kasi ayoko namang sabihin na ganun kasi that it hurts eh. Pag sinabi mo delusional ka siguro eh. Siguro it's a fantasy na they make na walang failure sa negosyo. 'Di ba? And it's very frustrating to see na ganito yung nangyayari sa social media ngayon. Anyway, I don't wanna give up on Boy Pastil just yet. Meron pang chance, bata ka pa. Habang wag mong isipin na this to kasi hindi ito this, boy. Think about it. Yun lang, Gege.